Isang mapagpalang araw po sa atin lahat. Meron tayo ditong dumating na isang Sharp 2-door refrigerator na inverter. Ayan. Yan siya. Isang JTEC inverter. Ayan. Siya ay isang Sharp. Sabi po sa atin ng ating minamahal na customer ay pinagawa na raw niya to. Pero pagkalipas daw ng isang linggo ay nakarinig siya ng maingay sa loob. Pagkatapos nawala na yung lamig, itaas at saka yung baba, hindi na lumamig. So, tingnan po natin kung ano ang problema ng refrigerator na ito. Ito yung kanyang loob, ayan. Ayan siya. Ayan. Medyo may karumihan pala. Bago natin to simulang gawin, ay linisin muna natin para maganda yung ating pagtatrabaho. At ating bubuksan maya lang. Ayan. Luminis na siya. Ayan. So bubuksan natin to para makita natin yung kanyang fan blade dito. Nandito sa lugar na to yung kanyang fan para sa kanyang evaporator. Ayan. So ayun ang kanyang fan motor. Ayan. Okay naman ang ikot niya, wala namang ingay. Ayan. So ang gagawin natin dyan, papaandarin natin para malaman natin ba't hindi ganun ang kanyang lamig at kung saan nagmumula yung kanyang ingay. Chichikin na rin natin yung kanyang defrost heater kung ano yung status. Ayan. Lalagay lang natin sa ohms yung ating ohmmeter. Ayan. Tingnan natin. Ayan. So, i-check muna natin yung ating test rod. Ayan. So, ito yung kanyang defrost heater. Ayan. Titingnan natin kung ilan yung makukuha nating resistance dyan para malaman natin kung buo yung kanyang defrost heater. Dito, tusukin natin dito. Yan. So dito lang yan, isang white at saka isang light blue. So ayun oh. Ayun. So ayun oh, 367.8. Yan. Ohms ang kanyang resistance. So yan, isa natin. Maraming agyo ating punasan bago natin siya tingnan. So checkin natin yung kanyang fuse. Yan. So okay naman yung fuse niya, buo. Ang gagawin natin ay lagyan natin ng bagong wire. Kalasin natin dito sa lugar na to. Tanggalin natin, lalagyan natin siya ng plug. Kasi ito putol din. Lalagyan natin ng plug. Yan. Tuloy natin to. Halos dikit na eh. Kalasin natin to, itong mga wire na to. Kakaipit dito para medyo magluwag tayo. Ilabas. Pa-plug natin. Titingnan natin kung may blink tayong makukuha. So, pandarin natin. Bigyan natin siya ng ammeter. Yan. Kuha tayo ng 0.4. Nag-u-up. Yan. Wala tayong nakikitang blink. Ayan o. Tumataas na yung kanyang amperahe. Nasa 0.6 amperes lang siya. So antayin natin
hanggang sa makuha natin yung labig niya. So, sasabitan natin ng gauge itong ating compressor. Chichikin natin yung kanyang karga, kung tama yung karga na kinarga ng ating mga kaibigan. Sabit natin yan, tinanggal natin to kasi bubukas natin to, suction line. Yan, ihahap lang natin para mapalis natin tong ating hose. Yan, yung moisture na nanggagaling dito, hindi na siya papasok doon, itutulak siya ng pressure palabas papunta dito sa lugar na to. So wasak yan, itutulak niya papunta rito, lalabas. So walang moisture na makukuha galing dito sa hose. So buksan natin. Ayan. Buksan natin. Silagay natin itong ating hose dito. Yun. Sarado natin. So yan, nakakakuha tayo ng positive 25 PSI. So ipa-plug natin. Plug na rin natin. Yun. Ayan. Obserbahan natin yun. Nakakuha tayo ng 0.6 amperes. Yan, bumaba siya. 0.7 na yung ating amperahe. Yan. Mainit na tong ating distance line. Yan. Yan. 0.7 yung ating amperahe. Yung ating namang karga ay nasa positive 5. Pinakikitang pressure ng ating gauge ay mapapansin natin na medyo mataas yung karga. Ito, malamig na tong kanyang suction line. Ayan. Pero obserbahan pa natin para makita natin kung ano ang mangyayari. So sa pressure niyang positive 4 sa isang refrigerant R600, yan ay mataas, no? Mataas po yan. Mapapansin natin itong ating suction line ay sweating na, nagbabasa-basa na siya. Ibig sabihin overcharge tayo. Overcharge yung ginawa dito sa refrigerator na to. Ayan o, nagki-create na siya ng yellow. Titingnan natin. So yung yellow na yan, indication niya na overcharge tayo. Overcharge yung ginawang pagkakarga ng ating mga kaibigan dito sa refrigerator na to. Ganyan po ang nangyayari sa refrigerator kapag yan ay na-overcharge. Maging sa R134A, kapag ang ating suction line ay nag-yellow, meaning yan ay overcharge. So babawasan natin. So yan, i-release natin yung kanyang karga. Dadalhin natin siya sa negative 1. Ayan. Ayan. Babawasan natin. Ayan o, kapal na ng yelo niya. Ayan o, kapal na. Kanyang yelo, ayan. Tumatakbo siya galing dito. Ayan, unti-unti siyang mawawala. Ayan. Tapos yung ating pressure ay bumaba na tayo. Dadalhin natin yan sa negative 1. Yan, positive, meron pa tayo nakukuhang positive 2. At ang ating suction line, ayan, yellow na. Ibig sabihin, overcharge ang karga. Ayan, nakita nyo, tumatakbo na yan. Ayan, tumatakbo. Ibig sabihin, nagbabawas siya ng karga. Ayan. Ayan, uubusin natin yan. Ayan. Maging dito, ayan. So, tumakbo na siya. Ayun, naubos na. So, tama na muna, tigil muna tayo. Yan, yung napansin nyo, nawala na yung yellow kasi nagbawas tayo ng kanyang pressure.
Yan. Nakapako na siya sa halos negative na yan. Baba ng 0. Yan, nasa negative 0.1 niya, mga ganun. Amperahe natin ay nasa 0.6 amperes na tayo. Yan, at natutuyo na yung kanyang sweating dito sa kanyang suction line, meaning na nag-equal na yung kanyang karga. Ayan. Nawala na yung lamig. Pero mainit yung ating tagiliran. Ayan. Mainit yung tagiliran natin. So, ayan, okay na. Nawala na yung pag-sweating niya rito at nag-dry na siya. Ayan. So, ang gagawin natin, para siguradong hindi tayo mapasok ng moisture, para hindi tayo mapasukan ng moisture sa pagkakalas, kasi nasa negative 1 na yan, may tendencing makahigo pa ng moisture yan kapag binunot natin yung ating gauge. So ang gagawin natin, papatayin muna natin yung unit, hahayaan muna natin siyang tumaas para matanggal natin yung gauge at hindi tayo mapasok ng moisture. So yan, in-off na natin. Hintayin lang natin siya umabot kahit na negative 5. Bubunutin na natin yan. Yan. Yan o, nasa positive 2 na siya. Yan. Pabutin lang natin hanggang positive 5. Pwede na. Positive na siya. Positive 4. So tatanggalan natin. Pwede nang tanggalin niya. Wala nang moisture yan. Yan o. Yun. Sarado natin. Ayan. Bailig test tayo para masiguro natin na wala tayong leak dito sa ating service valve. So ayan. So okay na yan. So yan, okay na po yan. Hindi na siya nagsusweating. So tingnan natin sa loob kung okay na. Kaya kung umuusok, ayun, umuusok oh. Ang ganda ng usok niya, ayan oh. Ang temperature niya ay ayan, negative 10. Ayan. Within 30 minutes. Yun. Ito naman yung ilalim niya. Ayan. At yun nga po yung kanyang final amperes. Nakakuha tayo ng 0.5 amperes at ang kanyang temperature sa loob ay negative 10. After ng 30 minutes na operation niya. Ayan. So dyan nga po muli natatapos yung ating isang project na sharp inverter na Tudor, na naging problema nga daw po nito ay hindi maganda ang lamig niya. At atin niyang nakita na ito palang refrigerator na to ay overcharged. Kaya hindi masyadong maganda yung kanyang lamig. So marami pong salamat at isang mapagpalang araw po sa atin lahat. God bless po.